out yung ano. Okay, magandang araw po sa inyong lahat at syempre ito na naman po ang segment ng Super Entrepinoy, ang gabay niyo sa pagninegosyo. At syempre sa mga ngayon lang makakapakinig po sa akin, ako po si Kuya L. Pangulayan Buelva. Okay, ang mga pinag-uusapan po natin dito sa segment na ito ng Super Entrepinoy ay yung mga tips po natin sa mga gustong magnegosyo at sa mga nagne-negosyo na. At syempre, gaya ng naging topic natin last week, mag-review tayo ng konti. Pinag-usapan po natin sa last segment natin last week ay ang tungkol sa franchising. Yung tamang pagpili ng franchising. At syempre, lagi naman po sa mga pagtatalakay natin sa iba't ibang lugar, kapag tayo po ay may pipiliing negosyo, eh syempre dapat, number one yun, yung pagsasaliksik sa ating negosyong papasukin. Dapat gusto-gusto natin. At syempre, ngayon naman, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol naman sa networking. Pero bago yan, sa mga gustong magtanong at magbigay ng question, maaari niyo po kami i-text yan sa mga numerong nasa screen at sa akin pong numero rin na 0915-8911-008. Ulitin ko po, 0915-8911-008. Ngayon, pag-usapan natin ang networking. Ito medyo masalimuot ako sabihin itong networking dahil kapag tinignan natin, marami ang nagko-kontra at marami ring pabor na isinasagawa o ginagawa itong pag-networking. Ang focus po natin sa pag-usap natin sa networking ngayon, dahil ito ay dalawang series na gagawin natin dahil mahaba po itong pag-usapan. Yung mismo ikaw na tao na papasok sa anumang negosyo iyong pipiliin. Dahil sa ang isang networking po kasi, ayan ay isang sistema ng pagnenegosyo. Yaman din lamang na tayo ay magde-decide na pumili ng negosyo ating pipiliin, isa sa option na pwede nating piliin ang pagne-networking. Pero, nais kong maging objective at subjective sa pagtalakay natin sa topic na ito na medyo sensitibo. Dahil nga sa mga nahahating tao na sinasabi na kumukontra at pumapabor sa pagne-networking. Ang sa akin, ikaw napipili. It's always your characteristics ang kine-question natin o ang dapat natin i-assess kapag tayo ay magne-negosyo gaya ng pagne-networking. Dahil sa napakarami natin pagpipiliin. Alam ko, karanasan nyo na yan, na sa inyo maraming nag-alok ng pagne-networking. Marami rin sa inyo ang pumasok na sa ganyang pagne-negosyo. At meron din sa inyo na pumasok sa pagne-negosyong yan na hindi na ibalik yung pera na ipinuunan doon. O hindi naging successful ang inyong experience. Pero dapat ang i-assess natin ay ang ating mga sarili. Ulitin ko, kahit ano pong negosyo na papasukin po natin, ay dapat nasiyasat natin, nasuri yung negosyo papasukin natin. Unang-una natin dapat na alamin yung kumpanya. Napakarami. Pag tinignan nyo sa Securities Exchange Commission, napakarami po na nakarehistro as networking sa ating bansa. At yan ay parami pa ng parami. Pero pa dyan yung mga international-based na mga networking. Sa pagsisiyasat natin, alamin natin ang profile ng company. Kung ilang taon na ba ito nag-exist, talaga bang yung mga taong nag-handle ng networking na ito ay may kredibilidad, may mataas na kredibilidad, at dapat ay pinangangalagaan talaga yung pangalan at yung estado ng kanyang kumpanya. Mahalaga yan na sinasaliksik natin yan dahil dyan tayo mag-i-invest ng ating pera. Sayang naman kapag nilagay natin yung pera dyan, pagkaraan lang ng ilang araw, buwan, bye-bye, wala na yung pera natin. Sayang naman, pinaghirapan po natin yung mga perang inilalagay natin dyan sa mga kumpanya niya. Malaman din ninyo yung history ng company. Makikita nyo dyan kung paano sila nag-struggle at kung ano-ano yung mga success story ng kumpanya. Ito pa ang isang mahalaga sa pagpili ng networking na ating papasukin. Yung sistema. Ang dami-dami ng mga sistema dyan na lumalabas na bago ngayon. Doon muna tayo sa warning. Marami rin pong mga networking system ngayon
na parang pinapalitan lang nila yung terminologies ng kanilang sistema. Pero ano ba tama? Ano ba ang tama natin i-check doon sa sistema na ipinapatakbo ng networking? Dapat makita natin tama ba yung sistema ng networking na napupusuan natin. Pangalawa, patas ba yung sistema? Ano ibig sabihin patas? Baka naman napakalaki ng ibinibigay o malaki yung ipinapangako. Parang it's too good to be true na maibibigay ba sa iyo talaga yung ipinapangako niyang kita. Kasi kung nakikita niyo, sabihin sa inyo na, oh, malaki ang kikitain mo dito. Ganito, ganito, ganito. Eh, tingnan ba natin kung talagang kaya bang ibigay? Baka naman sa umpisa lang, kayang ibigay yan, at sa mga susunod na pagbili mo o pagbebenta ng produkto, ay hindi na kayanin dahil sa napakalaki nung ibinibigay na sa'yo. Dapat din transparent ba? At malinaw kung paano kikita din sa kumpanya. Kasi minsan, dyan sa mga scam na mga networking, meron silang tinatago. Dapat marunong tayong makiramdam. Malakas yung pakiramdam natin na may tinatago ba? May hidden agenda ba? May hidden system ba itong kumpanyang ito? Dahil kung meron kang ganung feel, may pagdududa ka na, eh magdalawang isip ka na, mag-back out ka na, o huwag mo nang ituloy yung pag-member mo dyan sa networking yan. Pangatlo, na napaka-importante, yung produkto. Kasi minsan, marami tayong mga produkto na nakikita ngayon na langit at lupa ang ipinapangako, na parang lahat na ng sakit ay kayang pagalingin. Eh wala naman tayong doon, kaya lang yun ang kanilang marketing. Pero ikaw, hindi natin mapipigilan yun dahil ganun niya ipinakikilala yung produkto niya. Pero ikaw, dapat suriin mo, totoo ba? Baka mismo yung nagbebenta hindi gumagamit ng produktong kanyang ibinebenta. Hindi niya na-experience. Mahalaga na ikaw din na nagbabalak doon sa produktong yun na may benta. Regardless, hindi lang po tayo sa networking, marami naman po sistema ng pagbebenta. Dapat sa lahat ng ruling na yan, alam mo yung produkto. May mastery of the product ka. Kahit sa eskwelahan po, sa pagtuturo namin sa mga universidad, tinuturo namin yan sa marketing, sa entrepreneurship, at sa salesmanship. Mahalaga na sa binebenta mong produkto, master mo. Hindi kasi maganda na may inaalokang kang tao ng iyong produkto, mas may alam pa yung binebentahan mo dun sa produkto. Mas alam niya pa yung ingredient dun sa produkto mo, kung saan ginagamit yun, kung ano ang pinapagaling nun o tinutulungan ng ingredient na yun. Mas mahalaga na ikaw mismo na nagbebenta ng produkto, regardless baka sabihin sa networking lang tayo nagpo-focus, maraming paraan ng pagbebenta. Mahalaga na kahit anuman sistema ang pasukin mo rin, ikaw na mismo, master mo yung produkto. Paano yung pagpamaster ng produkto? Hindi po yan nagagawa ng overnight. Kawari, sinabi niyo, ay binasa ko lahat ng readings, brochures, nung produkto mo. Hindi po tayo natatapos dyan. Ang pagmamaster ng produkto ay maaari rin gawin ninyo sa pamamagitan ng pag-i-interview sa mga nakagamit na. Malalaman niyo naman kung exaggerations lang sinasabi, ay gumaling sakit ko dito, lahat na. Based on sa pagsasalita niya, lagi nga natin sinasabi, dapat may feel ka. So pa nagsasalita sa akin, totoo, truthful yung sinasabi, lahat ba ng sinasabi niya ay makatotohanan, lahat ba ng sinasabi niya ay totoong na-experience nung in-interview mo. So lagi, tatandaan natin, i-experience natin muna yung produkto at humanap din tayo ng mga taong nakagamit. Yan ang ilan sa mga paraan na pwede nating gawin sa pag-check doon sa mga networking or whatever na papasukin nating negosyo. Ito naman, ilang tips pa natin. Doon naman, kumari, nag-decide ka na. Kasi minsan sinisisi natin yung kumpanya kapag hindi tayo naging successful doon sa networking o whatever system na pinasok natin. Babalik po tayo. Ang focus ko po lagi sa ating lesson, sa ating pagtitip, ikaw mismo na tao. Kasi kapag naging maganda yung karakteristik mo, maganda yung relasyon mo sa iyong mga kliyente, regardless of what system ang iyong ginagamit sa pagbebenta mo, mas makakabenta ka at kikita ka. Kasi ang mahalaga, kaya tayo nagnegosyo para kumita. Okay, ano yung mga tips natin?
Sabi nga, identify where should you go. Saan ka pupunta talaga? Dapat alam mo kung saan ka pupunta. Ang hirap kasi, minsan ang focus natin, papasok tayo sa isang sistema ng pagnenegosyo kung saan nakasabong ang utak natin. Kung ang focus natin pagtitinda, pumokus tayo doon. Hindi yung may iba pa tayong iniisip. Dapat concentrated tayo sa ginagawa natin. Tapos, kapag may kliyente tayo, practicein niyo yung ang sagot ng kliyente niyo, hindi yes or no. Yung tinatawag natin dapat, you should develop open-ended questions para mas nakakakuha ka ng accurate na impormasyon sa kliyente mo. Yung open-ended, yung mga tanong na ang sagot ay hindi oo o hindi ang sagot niya lamang. Kundi, sasagot siya ng mahaba, mas marami siyang impormasyon na masasabi sa'yo. Lagi, bago humarap sa anumang kliyenteng harapin mo, dapat ikaw ay prepared. Lagi ka dapat handa kapag ikaw ay harap sa kliyente. Dapat mag-focus din tayo, huwag doon sa produkto na pag gusto nating makabenta, ibinigay mo na lahat ng promotion. Kung ano yung sistema ng promotion na binibigay, don't give so much para lang makabenta. Kami isang ginagawa natin, maubos na lang yung paninda, lahat na ng promo, ikaw na nakaisip na ibang promo, idinagdag mo na, ipinri mo na, iniles mo na, ano nangyayari? Nasisira yung sistema. Lalahanin natin in every company, pinag-isipan nila yung sistema. Huwag natin sirain yun. Na ikaw, para lang makabenta, ay ibinigay mo na lahat. Yung previous, halos ikaw ay mawala na rin ng tinubo. So tapos, sisimi yung kumpanya. Dapat alam natin kung hanggang saan lang natin pwedeng ibigay yung promotion na ibinibigay natin. Medyo, ginakapos tayo sa topic na to. Next week, meron pa tayong ibang tips kung ano yung dapat natin gawin kapag tayo ay nagbebenta ng anumang produktong ating ginagawa. Bati po. Okay, pagbati. Binabati ko po ang ating binabati ko natin Pakihinaan lang. Yung bed, hinaan. Okay. Ang ating taga-Cavite nating para sa nila. Ayan, sorry po. Ayan yung ating mga taga-Cavite. Silang Cavite, ang mga Core family, nakikinig sa atin at sa mga taga-Rizal, Tanay Rizal, maraming salamat po sa pakikinig. Next week, magkita-kita po tayo ulit. Magbabalik pa po ang Taong Bahay.